Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong May 10 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu kung saan ay patuloy pa rin po na naglalaro ang kanyang market price sa loob ng isang bullish flag pattern at saka sa isang triangle pattern. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin po tayo nag-aabang sa kanyang breakout kung saan po siya magkakaroon ng breakout. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ayan, green na green po lahat ng mga meme coins natin dito except kay Bonk at saka kay Mew at maging si Popcat. Ayan. Pero okay lang naman po itong si Mew kasi bagyang bumagsak lamang po ng 0.46% ang kanyang 7-day performance. Ayan, naging green na. Kay Bonk ay 5.71%. Kaya ayan, umaangat po kasi si Bitcoin. Kaya umangat na rin ang mga meme coins natin. Pero syempre, ang ating focus ngayon ay ang ating pinag-uusapan ngayon ay itong si Shiba Inu. Kaya dito lamang po tayo. Umangat po siya ng 3.26% at ang kanyang 7-day performance ay 0.90%. In comparison po sa kanyang rival na itong si Dogecoin ay mas malaki po. Yung mas nakakalamang po itong si Dogecoin. Sa kanilang 24-hour performance ay medyo bagyang lamang naman po si Dogecoin. Pero pagdating po sa 7-day performance ay yan, mas malaki po ang lamang nitong si Dogecoin sapagkat 12.51% ang kanyang performance dito sa kanyang 7 days. Samantalang 1% lamang po rito kay Shiba Inu. Pagdating naman po sa kanyang market cap at saka trading volume ay umangat po ng 3.28% ang kanyang market cap. Ngunit bagsak po ng 3.21% ang kanyang trading volume. Ngayon ay check naman po natin ang kanyang official X account kung meron pa silang bagong tweet rito na posibleng makaapekto sa presyo ni Shiba Inu ngayon. Kaya ayan, May 9 pala, May 9 po ito, kahapon po ito. At na-check na po natin ito. Ito po yung kanilang kapartner na si K9 Finance. Kaya kung saan ay magkakaroon po sila ng discussion or magpapaliwanag or magkakaroon po sila ng paliwanag. Ayan, ipapaliwanag po nila kung ano ang meron dito. Kaya, ayan. Balikan na po natin ang pag-technical analysis sa daily chart time frame nitong si Shiba Inu. At yan po yung bullish flag pattern natin na ito ay ito po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At yung aking ultimate price target po rito kung sakaling nagkaroon ng breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern ay hindi pa rin po nagbabago kung saan ay ang posibleng pinakamataas po na kanyang aakyatin dito ay ang presyong 40 digits 4580. Kaya yan, yung mga yellow arrow signs po na yan na naka-point sa downward direction ay meron po akong sell pending order dito or magti-take profit po ako dito. Yan, ayan po ay sa pag-i-spot trading po yan. Yan, spot trading lamang po tayo rito. At hindi po tayo nag-futures trading. Nag-futures trading po ako pero pagdating po rito sa aking YouTube channel na ito ay sa spot trading po tayo. Kaya ayan. Yung aking mga buy pending orders naman ay ito naman po yung mga kulay green na mga arrow signs na naka-point upward. Kaya mapapansin po natin dito sa mga nakaraan ay meron po akong nabili rito noong April 13. Nakabili ako rito at nakapag-take profit na po ako rito nung umangat siya dito sa presyong 40 digits 27.73. Kaya ito po yung mga previous trades ko. Ngayon ay gaya ng sinabi ko kanina ay kung pag nagkaroon po tayo ng breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito
Yan ay ito po yung nakikita kong pinakamataas na maaring akyatin nitong si Shiba Inu, ang 40 digits 4580 na presyo. At ito naman po yung ito yung unang price target ko, pangalawa, siya pangatlo. Kaya pang-apat na po yung ultimate price target ko rito. At ngayon ay maliban po sa ating bullish flag pattern na ito, ay meron din po tayong nabuo rito na isang triangle pattern. Isa po itong symmetrical triangle pattern kung saan ay kahapon ay binantayan po natin ito kung magkakaroon po siya ng breakout dito sa lower portion ng ating triangle pattern na ito. Kung pag dito po siya nagkaroon ng breakout sa lower portion, ay babagsak po siya. Pero kung pag dito naman po siya nagkaroon ng breakout sa upper portion, ay aangat naman po siya. Kaya kahapon, ayan, noong May 8 at saka May 9, ay binantayan po talaga natin yan kung magkakaroon ito ng breakout. Pero yung candlestick po natin kahapon ay tumalbog po ito. At ngayon ay mapapansin po natin na bumalik siya sa loob ng ating triangle pattern na ito at patuloy po siya na naglalaro sa loob nito. At mapapansin natin na paliit na po ng paliit yung espasyo na ginagalawan nito. Kaya habang lumalapit po siya rito sa pinakadulo o pinaka-apex ng ating triangle pattern na ito, ay mas tumataas yung posibilidad na ito ay magkakaroon na ng breakout. At bilang spot trader ay yung inaabangan po natin dito, or patuloy po tayo na nag-aabang kung saan siya magkakaroon ng breakout. At gaya ng aking sinabi kanina, ay hindi pa rin po nagbabago yan. Kung nagkaroon po siya ng breakout dito sa upper portion, ay aakyat po siya at patatamaan po niya ang unang price target natin dito na nasa presyong 40 digits 2773. Ngayon kung pag ito naman po ay nagkaroon ng breakout sa lower portion nito, ay babagsak po siya hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 2085. Pero depende po yan. Kung malakas po talaga ang bearish momentum, ay malamang baka mababasag niya rin ito at babagsak siya hanggang dito sa 40 digits 1771. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron din po akong nakaabang rito na isang buy pending order dito sa ibaba. Yan po ang aking technical analysis update dito kay Shiba Inu sa araw na ito, kung saan ay patuloy lamang po tayo sa pagbabantay dito sa galaw ni Shiba Inu dito sa loob ng triangle pattern na ito, at para mabantayan natin kung saan po siya magkakaroon ng breakout, sapagkat kung saan po siya nagkaroon ng breakout ay yan po talaga ang magdidikta kung saan yung kanyang sunod na trend direction. So ngayon ay mas yung signal po natin sa dalawang indicator natin dito ay mas nakakalamang po ang mga bears. Yan, mga bears, or pag sinabi po nating bears ay selling pressure. Mas matindi po yung pwersa ng mga nagbebenta. Yun nga lang, at hindi po gaanong sapat yung kanilang pwersa para bumasag ng mga support at saka resistance line, or hindi po sapat na basagin nila ang lower portion ng ating triangle pattern na ito. Kaya yan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito, dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.